Sabi sa Exodus chapter 9 verse 1, nakita ko sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo si Paraon, sabihin mo sa kanya, ganito sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Hebreo, pahayag mo, umalis na ang bayan upang makasamba sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa oras na ito na patuloy ka nagbibiyaya sa amin sapagkat pinakita mo Panginoon na ang Hebreo Panginoon ay kinatigan mo upang sila'y makasamba at makaalis sa pamamahala na nagbibigay sa kanila ng pahirap sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Paraon ay simbolo ng kahirapan. Ganon din sa Kristiyano. Simbolo ng kahirapan ng isang Kristiyano. Kung ano raw ang maalipin sa kanya, yun daw ang namamayani. Tandaan po natin, yung maalipin sa atin na nag-iiwas sa ating Panginoon, siya mismo ang gumagawa ng paraan upang mawala ka sa Panginoon. Sabi ni Moises do sa kay Paraon, palayain mo na ang bayan ng Israel. Kung hindi, magkakaroon ng sugat at bukol ang tinatawag nating mga hayop ninyo at mga tao. Ang sabi ni Paraon, hindi. At ang ginawa ni Moises, kumuha siya ng abo. Ibig sabihin natural yung ginamit ni Moises, kumuha ng ganon. Pagkaraan ay hinagis doon sa langit at dinala ng hangin doon sa mga hayop at mga tao ng tinatawag nating kay Paraon. At ang Israel ay walang nangyari. Nagsisigawan ng mga tao sapagkat nagkaroon sila ng mga bukol. O sa panahon natin yung tinatawag nating mga tigdas. Ano pa ba yung isang kahit tulad ng tigdas? Buong araw. Saka yung tinatawag nating bulutong. Nagkaroon sila ng chicken pox sa panahon na yon at nagkaroon ng kamatayan. Tandaan po natin, yung tinatawag nating tigdas, lumulubog yan. Nandiyan po yung ating nurse, alam na alam ni kapatid na Vicky, na yung tigdas kapag napaliguan namamatay. Noong panahon na yun, wala silang idea kung ano yun. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng mga bukol at mga sakit sa balat, napapaliguan nila, namamatay. Dito makikita natin ang sabi ng ating Panginoon, palayain mo na sila upang makasamba sa akin. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, sa akin, sa Diyos, tayo sasamba. Meron tayong umalipin sa buhay natin, palayain mo na. Sapagkat ang ating Panginoon ang higit na dapat makinabang sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko noong panahon, si kapatid na baby, yung kanyang tinatawag nating inatinan, bawasan. Maging tapat ka sa ating Panginoon. Hindi pwede 2, 3, 4, kapag yan ay paglaban sa pagyurap sa isang paniniwala sa ating Panginoon. Kaya doon, dumating ang pagkakataon na hindi pa rin pumayag si tinatawag nating si Paraon. At ano nangyari? Ang sabi ni Moises kay Paraon, kung ayaw mo pa rin palayain, bibigyan pa kita ng isa pang salot. Tapos, tinaas ni Moises ang kanyang kamay, kasama yung kanyang tinatawag nating yung tungkod, ay dumating ang pagkakataon na umulan ng granizo. O yung tinatawag nating umulan ng tinatawag na apoy galing sa langit. Sa panahon natin, nakikita natin yon. Kapag pumuputok ang bulkan, yung mga granizo ay bumabagsak sa atin na merong langis at bato na bumabagsak sa atin. Yung pala, paalala pala sa atin yung ginagawa natin. Tumatalikod pala tayo sa ating Panginoon. Kaya dumarating ang mga trahedya. Diba? Yung lindol, ang sabi ron, hindi pa ngayon katapusan ng mundo,
Pero itong mga lindol na to, pararana sa atin upang paalala na tayo'y dapat sumamba. Ang pagsamba sa ating Panginoon. Napaka-importante. Susi pala yan. Kaya pala tayo nagkakaroon ng mga tragedy, trahedya na sinasabi natin nung dati hindi binabaha. Ngayon binabaha na dahil ang tao mismo ang gumawa sa paglayo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Nagtanong nga sa akin kung ano raw po ba yun. Iba raw ba tayo sa tinatawag nilang El Shaddai? Ang sabi ko, hindi po. Ang Diyos natin ay buhay. Ang El Shaddai, ang ibig sabihin, Diyos na buhay. Kaya tayo, ang Diyos natin ay buhay. Naniniwala tayo na ang ating Panginoon na napako dyan sa krus, lagi ko pinipresent, na siya ay nasa kanan ng Diyos Ama. At yan ay presented ng Biblia. Na si Jesus, pagkatapos niyang namatay na ikatlong araw, pumanik sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Ama. Ngayon, kapag pa rin tayo ay tumataligo sa ating Panginoon, may mga sakit pa rin dumarating. Tingnan nyo, mayroong 3 taon na naranasan ng bawat isa sa atin yung tinatawag nating yung infection. Yung tinatawag nating sakit sa baga. O yung tinatawag nating pulmons. Tapos nadagdagan to ng yung mga COVID ba yan? Yes. Yun talaga ang minsala ito. Naminsala yung COVID. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, palagpasin mo na yung sarili mo, sumamba ka na sa akin. Kasi ang namamayani sa buhay natin sa hindi pagsamba, yung sarili. May paraon pa rin tayo sa puso natin. Palayain natin yung ating puso. Kasi sabi ng ating Panginoon, kailangan ng Diyos ang umupo sa puso natin. Kung minsan, iba ang nakaupo dyan sa puso mo. Tama ba? Sabihin sa'yo, malamig ka na. Baka gusto mong magpainit. Di ba? Sasabihin mo naman, konti lang pera mo. Di stainless ka na lang. Tama ba? Kung ayaw mo naman, mani na lang ang pulutan. Kaya doon, pumapasok ang dyablo sa puso. Kaya kung ano yung laman ng puso natin, yun ang kabig ng dibdib. Ano yan? Ayun, sabi ng bibig, kabig ng dibdib. Kaya doon, tandaan po natin, binubulungan tayo. Kapag tayo ay umiiwas sa gawain sa ating Panginoon, talo ka. Bawat sandali, hindi natin alam ang mangyayari sa buhay natin. Maaring malakas ka ngayon, bukas, tinuwa ka na niya. Kaya pagkagawain sa Panginoon, ang sabi niya, Moises, sabihin mo kay Paraon na palayain niya na yung tao upang makasamba sila. Kasi any moment, pwede mamatay ang tao. Kaya sabi ni Paraon, hindi. Ano nangyari? Binibigyan ng salot. Hinagis yung tinatawag nating alabok. Nagkaroon sila ng bukol, nagkaroon sila ng sakit. Tama ba? Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kayong lalapit sa ganito. Huwag kayong kakain, huwag kayong ahawak. Ano ginagawa? Imbis na yung tinatawag nating dugo, ang gagawin ng tao, sayang. Tama ba? O, barbecue. Kapag merong kapag may bigas, tama ba kapatid ang nini? Sayang ika to. Laman dyan din to. Pero bawal po yun. Tandaan po natin yung dugo ititigis ng tao. Kaya pala maraming sakit na nakukuha ang tao dahil sa dugo. Di ba? Ano yung HEPA A, HEPA B? Kaya yun yung mga HEPA. Kaya ang tao, binibigyan tayo ng integrated na kaalaman na nakalagay na sa banal na kasulatan. Huwag kayong kakain. Sapagkat alam ng Diyos, ang parte ng katawan natin natatamaan kapag matigas ang ulo mo. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, manumbalik na kayo sa akin at yung lingkod ko sasabihin sa inyo ang pangangailangan
upang mabuhay kayo ng matiwasay sa lupang ibinigay ko sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakto.